Pag-uusapan pa natin ang paper mulch na gawa ng DOST kasama si Mobile Journal Francis Orcio. Francis, ano ba yung tinatawag na plastic mulch at ano ba ang epekto kung wala niyan sa pagsasaka? Pops J, yung plastic mulch, ito yung material na iginagamit nga or ipinapatong natin doon sa mismong mga tanim or crop natin para mapanatili yung halimbawa moisture ng lupa, temperature ng lupa, para tuloy-tuloy yung paglago o yung growth nga nitong halaman na itinanim natin sa lupa. At kung wala ito, Pops J, ay makakaapekto din ito doon sa paglago ng mismong itinanim natin na halaman or yung mismong isinaka natin na mga halimbawa gulay man yan or kung anumang crop yan na itinanim natin doon sa lupa, Pops J. Kumpara sa plastic mulch, gaano katagal bago mabulok ito namang paper mulch? Pops J, itong paper mulch ay meron namang parehas na kumbaga span ng buhay na kaya niyang maitagal kung ikukumpara nga natin doon din sa plastic mulch. At sabi nga, explanation din itong paper mulch ay pwedeng magtagal hanggang buong cropping cycle. Halimbawa kung kailan din natin itinanim yung ating crop ay hanggang lumago ito, doon din magtatagal yung paper mulch. Pero may pagkakataon din, depende din halimbawa sa environment at sa weather, ay pwedeng magtagal lang din ito hanggang lumago na or yung hanggang sa tumubo na yung pinaka bunga nung mismong itinanim natin, Pops J. Francis, milyon-milyong tonelada kamo ang nalilikhang basura mula sa pagsasaka lamang. Saan ba ngayon napupunta ang mga basurang yan? Pops J, yung mga biodegradable waste, halimbawa yung mga pesticides or fertilizers na inilalagay natin sa mga tanim natin, kusang inaabsorb yan ng lupa Pero hindi yan talaga na kumbaga nade-decompose doon sa lupa at sumasama lang yan sa lupa and eventually kapag halimbawa umulan, dire-diretso yan, mawawash out yan at napupunta lang sa dagat. So kung napunta yun sa dagat, magkakaroon din ng epekto ito sa ecosystem ng mismong mga naninirahan sa dagat at pollution yon mismo, Pops J. So yung mga non-biodegradable waste naman, halimbawa na lang din yung itong plastic mulch na dahil matagal ma-decompose, yung mga ilan dyan ay dinadala na lang sa mga dump site at iniipon at doon dinadala. So yung mga ganyang klaseng waste talagang mahirap talaga, Pops J, na i-manage at yun nga, i-decompose din dahil doon sa likas na pagiging plastic nito, Pops J. Yung basurang gagamitin para sa paper mulch, paano yun na-segregate o pinipili bago gamitin sa pagsasaka? Pinoproseso, ano? Yes, Pops J. Yung mismong paper mulch kasi ay biodegradable yun, Pops J. At nagmula yung mga waste na yan sa mismong literal na papel. So yung mga papel na yun ay mga basura din na nalikom at nakalap ng mga experts para ito nga yung pag-eksperimentohan nila at gawing paper mulch. So dahil nasa trial stage pa lang at nandun pa lang tayo sa unang implementasyon nitong paper mulch, yung mga mismong nakalap nilang basurang papel ay sila-sila din yung naglikom nito, Pops J. Okay, initial testing pa lang ang gagawin sa paper mulch. Paano nila planong palakihin pa ang programang yan? Pops J, sa ngayon umaasa sila na madadagdagan yung pondo din para mas mapalawig pa nila yung paggamit. Tsaka magkaroon din ng mass production itong mismong paper mulch. And at the same time, umaasa din sila na maraming mga adapters pa yung halimbawa kukuha ng kanilang technology para i-adapt at mapalawig pa doon sa iba't ibang farm. Balita.